Genesis, ang paglikha. Unang kabanata. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ng Diyos sa liwanag na nakita niya. Pagkatapos, inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag, at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang unang araw. Yun. Napag-usapan na natin yung edad ng kalangitan o universe. Napag-alaman natin na it is around 13.8 billion. Binigay ko sa inyo yung mga pamamaraan upang malaman ang edad ng kalawakan. Kabilang dito ang CBM o yung microwave, cosmic microwave background, Hubble constant, pag-aaral ng pinakamatandang bituin sa kalawakan. Nais ko ring idagdag yung James Webb Space Telescope na pinaka malakas sa ngayon, at redshift. Ang redshift ay isang liwanag mula sa mga at pwede nilang ma-determine ang edad ng universe. Let's proceed with Earth. Ayon sa mga kosmologo at scientifico, ang edad ng Earth is around 4.5 billion years. Mayroong ilang linya ng ebidensya na tumutukoy sa edad ng Earth. Kabilang dito ang mga batong natipon mula sa iba't ibang katawan sa solar system tulad ng meteorite at mga debris mula sa buwan. Ang edad ng pinakamatandang bato ay matatagpuan sa Earth ay mahigit 4 bilyong taon, at ang ginagamit nilang pantukoy ay ang radiometric dating na siyang pinakatumpak or absolute at maaasahang paraan upang matukoy ang edad ng mundo. And again, imposibleng linikha ng Abrahamic God ang mundo at ang kalawakan sa iisang araw lamang.